Gabi-gabi, siyam na gabi, tayo po ay nagtitipon-tipon. And every Christmas, we have the chance to apply Acts chapter 2, verse 46 and 47, where the followers of Jesus, being devoted to Jesus, gathered every day in worship. Acts chapter 2, verse 46 and 47. Sa 42, sabi niyan, they are devoted. And because of their devotion, sabi niyan, they continue to meet together, in the temple courts. They broke bread in their homes together with gladness and sincere heart. And then 47, praising God and enjoying the favor of all the people, the Lord added to their numbers daily those who are being saved. Thank God. Every December, we have the chance to gather together regularly. Every day, as in every day. And every first week or second week of January, ay meron din tayong every night time of gathering for prayer and fasting. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, at sa latter part of January, meron tayong revival and equipping. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, whenever the people of God gather together, ang promise ni Lord siya ay nasa kanilang kalagitnaan. Kaya ngayon, narito ang Panginoon. Pwede muli natin palapakan ng Panginoon? Oh, praise God. Kaya alam nyo, kapag meron kang guest of honor, pag may mahalagang tao, pati upo mo, ayusin mo. Pati focus mo, nakapokus sa Kanya. Kaya mga kapatid, let us focus on what God would like to tell us this morning. Ang ating passage for this morning is not found in Matthew, Mark, Luke, and John. The usual passages where we get messages on Christmas. Our passage for this Christmas ay hindi po halata po. Ito po ay matatagpuan po sa epistles. Particularly, let us look at that, Romans 15:12 to 13. Romans 15:12 to 13, ito po ang sabi, And again, Isaiah says, quoting the prophecy of Isaiah regarding Christmas, the root of Jesse. Ano yung root of Jesse? Yung pong root of Jesse, si Jesus po kasi ay galing sa lahi ni Jesse, as promised in the Old Testament. So, these verses, ladies and gentlemen, talks about Christmas. Not found in Matthew, Mark, Luke, John, the traditional sources of information about the birth of Christ. This is found in the writings of Apostle Paul. So si Apostle Paul din, ay meron siyang account on Christmas. Sabi niya, for the root of Jesse, will spring up one who will arise to rule over the nations. In him, the Gentiles will. And you know who are those Gentiles? Kailan niyo yun? Tanongin mo katabi mo, kailan mo sino Gentiles? Sabihin mo sa katabi mo, kasama ka doon. Any non-Jew is called Gentiles. Yun po. Actually, Jesus is the hope even for the Jews. They are waiting for that hope. At ang akala nila, para lang sa kanila si Jesus, ang Messiah. Pero ang sabi po ni Apostle Paul, no. It's also for the Gentiles. It's for all the people. Pwede yung palapakan natin ng Panginoon. Walang discrimination. And verse 13, the last verse po natin, sabi? May the God of, anong klaseng God meron tayo? Nagbibigay ng pag-asa. He is the God who gives hope. Hallelujah. And He gives hope because of Christmas na ipinrapisay na darating. Because of Christmas na dumating 2,000 years ago. Ladies and gentlemen, today our short message is just that. Christmas gives hope. Diba? Hindi lamang Christmas, give love on Christmas Day, on Christmas Day. Hindi lang gano'n. Kundi give hope. Hallelujah. Tingnan mo yung katabi mo. Can you give hope? Sa asawa mo, sa anak mo, sa kapatid mo, sa kakilala mo, give hope. Don't just give love. In fact, you cannot really give love if you cannot rise up the hope of that somebody. Hallelujah. There are people around us who need hope this Christmas today. May the Lord use you to give hope. Basahin natin po ulit in verse 13. Let's finish the scripture. Sabi niya, may the God of hope fill you with all joy and peace. Not just joy and peace. All joy, all peace. As you trust in Him. Sino yung Him? Yun po yung root of Jesse. Sino yung root of Jesse? Si Jesus Christ. Hallelujah. Alam niyo po, di ba? Si Ruth po, siya po ay root of Jesse. Tumayo ka nga, Ruth. Kasi po, si Ruth po, apo po siya
ang lolo niya, ang pangalan, Jesus. Yung tatay ni Pastor Hermalin. Kaya, root of Jesse. Dahil yung lolo niya ay pangalan Jesus. Kaya, pagka may kaaway, hindi mamurahin, hindi masabi pangalang Jesus. Si Jessa from Japan. Ay pinanganak din ng 25. Jessa, tayo ka nga. Ayan. Ito po ay, kaya naman tinawag Jessa. Kasi pinanganak December 25, di ba? Happy birthday. Sino pa ba ang mga pinanganak ng December 25? Palapakan nga natin. Thank you, Jessa. So, they are having their vacation from Japan. So, ang sabi po diyan, sabi diyan, so that you may overflow with, overflow with hope by the power of, look at that, ladies and gentlemen. This verses talks about Christmas, the root of Jesse. And in only 2 verses, 3 times or even more, ay directly and indirectly, ay binanggit yung salitang hope. So if there's one message of Christmas, it's not just about love. It's not just about giving. It's about hope. Hallelujah. Buhay na pag-asa. Christmas gives hope. And may the Lord speak to all of us, as we ponder upon His Word. Will you join me in prayer? Father God, we thank you because your Word is alive. And for everyone who are really seeking you, you never disappoint them. May every one of us here, Lord God, even those who will watch us later, Lord God, will have seeker's heart, that we may receive your Word for all of us. This is our prayer in Jesus' name. Everybody shout and say, Amen. Sabi po ng talata, in Him the Gentiles will hope. Mga kapatid, mga minamahal, how can you and I give hope this Christmas? Well, these verses is very important. Ang sabi una, may the God of hope fill you. Hallelujah. So si Apostle po, ang ibig niya, that people will be filled with hope. And this hope, it is very important, ay may maliwanag na source. Saan nanggagaling ang pag-asang buhay? At sa talatang ito, sabi diyan, the source of hope is none other than God Himself. The God who planned our salvation. At noong magkasala pa lang si Eva at Adan, pinaprophesy na niya na darating ang binhi na galing sa babae. At ito ay walang iba kundi si Kristo. Kaya po, lahat ay nakaabang sa pagdating ng Mesiyas. At ang mga Hudyo, nakaabang sila, yung pala dumating na ang Mesiyas. Yung mga Magay, the Gentiles, sila mismo, na-discern na through the portion of Torah, portion of the Old Testament na naiwanan ng mga Hudyo, na-discern nila, na dumating na. Halika, puntahan natin. Kaya yung mga Magay, na ang alam natin 3 hari, ay naglakbay at sila nalaman nilang dumating na ang Kristo. Pero ang mga Hudyo hanggang ngayon nag-aantay. Because what they were waiting for is the political Messiah. But Jesus is not just the political Messiah. He is not just the God who will rule, but He is the Messiah even for the whole being and for the soul. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, what am I saying? Let it be clear to all of us that you and I can only give hope when you understand that the only source of hope is God Himself. Because a lot of people are trying to seek hope sa sa pera. Kagaya nung sa Facebook, nakita ko yung bata. Nawawa naman ako. Wala akong pera. And I just thought, marami ganon. Murki walang pera, parang malungkot na. So dito ang malungkot pag walang pera. Umamin kayo. Di ba? Di ba? Siyempre, gusto nyo wala akong pera, wala. Siyempre, nakakadama tayo ng lungkot. Pero mga kapatid, huwag namang umabot yan doon sa mensahe natin sa bata na dahil wala kang pera, wala ka ng pag-asa. Nalulungkot ka. Pero buhay pa rin ang pag-asa dahil ang source of hope is never the comfortable life on this earth. Hallelujah. Tayo ay traveler lamang. Yung iba, saan hinahanap ang pag-asa? Sa mga koneksyon, sa mga kaibigan, sa mga kakilala, sa pagtanggap ng mga tao na kapaligid sa kanya. Mga kapatid, mga minamahal. Kaya po maraming tao ngayon ay hopeless. That's why this world is hopeless. Patuloy po na ang daming mga tao ay walang pag-asa, namumuhay na walang pag-asa. Why? Because they try to find hope
from anyone else and everything else except God. Let's just go back to God and we will find real hope. Let us just ask your people back to God and they will find real hope. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, sa Matthew chapter 11 verse 28 to 30, sabi na po, come to me, come to me. Matthew 11, 28 to 30. Come to me, all of you who are heavily laden, and I will give you rest. When the Lord looked at the people, ang tingin niya, pagod na pagod. Marahil iba, physically, pagod na pagod. Iba naman, physically, hindi pagod, pero yung espiritu niya, pagod na pagod. Ha? Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang pagod na pagod? Ha? Sabi ng Panginoon, come unto me, all of you are heavily laden, and I will give you rest. When you look at people today, lalo na dahil sa social media, pagtingin-tingin mo sa social media, nakikita mo maraming mga tao talagang parang mas mapunta rito, nagpunta doon, meron ito, meron noon, may bago, may yung at the moment, ATM, at the moment. Naku, buti pa sila. Ano? At nagkakaroon ka ngayon ng lungkot dahil wala ka nung meron sila. Mga kapatid, let this be a moment for you to be reminded that the only source of hope is no one but the Lord. And therefore, let's go back to God. Ano po? Halimbawa, this Christmas, the necessity for Jesus to come, ano po, is because of the fact that you and I are perishing. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. We are perishing without Jesus. That's why the Lord would like to give us eternal life that can only be found in Jesus Christ. Version 5, 11 and 12. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. This is the testimony that God has given us eternal life. And this life is in His Son. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. Even if you gain the whole world, if you lost your soul, ano ito? Sapagkat ang pinag-uusapan natin ay eternity. Sigaw nyo nga po, eternity. That's why there is the necessity of Christmas. That Christ needed to come para tayo matanggal sa pagkapahamak. John chapter 3, verse 17 and 18. Lahat tayo ay napapahamak. Kaya naparito si Kristo, John 3, 17, 18. Hindi na tayo para parusahan. Kasi may parusa na tayo eh. Kundi 17 and 18, narito ang anak, hindi para i-condemn tayo, but to save the world through Him. Why did Christmas happen? Ano po? Bakit? John 3:17 sa ano po? To save the world through Him. Bakit po? Bakit kailangan tayo save? Para matanggal yung condemnation po natin. Verse 18. Ang mga manalig, matatanggal yung condemnation. Ang mga hindi mananalig, tuloy ang condemnation. Revelation chapter 20 verse 14 tells us of this condemnation. Look at the condemnation. Ano po? Revelation chapter 20 verse 14 and 15. The death and Hades were thrown into the saan daw po? Saan? Parang hina saan? So, kung yung pong Hades ay yan po yung maliit na impyerno, as they say, yung lake of fire, yan po yung permanent na impyerno. Ano po? And sabi niyan, the lake of fire is the, ano raw po? The second death. Kaya sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ano po? Romans 6:23. And what is that death? Revelation chapter 20 again, verse 14. Ano po ang sabi? Ano po? Maliwanag po. Ano po? Na yun yung second death. Na ang tao'y nasa condemnation, patungo tayo lahat sa impyerno. Kaya kailangan magkaroon ng Pasko para ang lahat na nanalig na parating ang Pasko noong Old Testament time at ang lahat na nanalig na mayroong dumating na unang Pasko ay maaaring maligtas. Saan? Sa Hades and later on sa Lake of Fire. Pwede mong palapakan ng Panginoon sa kanyang pagliligtas. And this is a serious matter, ladies and gentlemen. A lot of people, nalulungkot dahil walang pera, walang trabaho, walang ganito. That's normal. But beyond that, ang dapat natin ikalungkot ay ang katotohanan that we are under condemnation. That's why Christmas has to happen. And thank God, Christmas came.
so that we can be saved. Look at verse 15, Revelation 20:15. Ano po? Tingnan natin, ano po? That in second death daw yan po, sabi yan, anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the, this is talking about the last days. Now, on the last days, yung mga patay mabubuhay. At yung mga hindi nakatanggap ng eternal life, who is none other than Jesus, ay hindi nakatala sa book of life. At sila ay dadalhin sa dagat-dagatang apoy. Hindi lang dahil makasalanan sila, kundi dahil dumating na ang solusyon, ini-ignore nila ang solusyon. Kaya, hindi dahil ang Diyos ay malupit, kundi dahil tinanggihan ang solusyon. Ano po, kapatid, kaibigan, salamat at may Pasko. Nandiyan ba kayo? Pumalak pa nga ang lahat na nagkapasalamat at may Pasko. Because that is face of our eternal hope. So ano man ang problema dumating sa ating buhay, nalulungkot tayo, nagugulamihanan tayo, pero hindi kayang nakawin ang ating pag-asa. Sapagkat na kay Kristo ang ating pag-asa. Mga kapatid, nasaan ang pag-asa mo? Nakangino ang pag-asa mo. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. Pangalawa po, ang sabi diyan, fill you with all joy and with all of peace as you trust in Him. The benefits of hope. First is the source of hope. No one and nothing but Jesus, God. Ano po? Who sent Jesus Christ. At sabi nga sa bandang huli, even the Holy Ghost, the triune God is involved. He is the only source. Pangalawa po is the benefits of hope. Why do we need to give hope this Christmas? Why do we need to raise hope of our loved ones this Christmas? Ma-encourage natin sila, mabuhay ang kanilang pag-asa. Ano po? Well, ang sabi po dyan, para magkaroon sila ng totoong kagalakan at totoong kapayapaan. A lot of people today are disturbed. A lot of people today are worrying. Ano po? Not only those who are poor, but even those who are rich. Not only those who are powerless, but even those who are powerful. Ano po? They are worried sa power na meron sila. Ano po? Kaya mga kapatid, mga minamahal, kaya a lot of people ay sabik sa kapangyarihan. Kaya ang mga Pilipino, dito sa Pilipinas, pamilya, tumatakbo sa Kongreso. Pamilya, tumatakbo sa Senado. Uhaw na uhaw sa kapangyarihan. Kaya ang taas ng ating paggalang sa mga taong hindi sabay-sabay pumakandidato ang mga pamilya. Ano po? Pero ang problema, hindi sila. Ang problema, tayo mga botante. Dahil nilalagay natin ang pag-asa natin sa politiko. Kaya buong pamilya nila, pinapabayaan natin mag-rule over us. Please, kung mahal mo ang Pilipinas, pag may kamag-anak na sa Senado, huwag mo nang iboto. Nandiyan ho ba kayo? Wala tayong kausap ha. Pag may kapamilya na sa Kongreso, huwag mo nang iboto. Isa lang bawat pamilya. Kung pamilya, gobernador na, mayor na, pati bise nila, kapamilya pa, maawa ka sa Pilipinas. Wala sa iilang pamilya ang pag-asa ng Pilipinas. Nakangino ang pag-asa natin? Nakangino? Pumalakpak nga ang lahat na naniniwala na sa Diyos lamang. Kaya kapag ka ang Pilipino at tayo ay natutong sa Diyos ilagak ang ating pag-asa, then you can have real joy. You can have real peace. What is real joy? Philippians 4:4. Ang sabi po ng Philippians 4:4 ay maliwanag. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. This verse, ladies and gentlemen, ay napakakulit. Sobrang kulit ni Apostle Paul. Sabi niya, rejoice. Tapos always. Tapos again I say rejoice. 3 times in one short verse. In-overemphasize yung joy. Rejoice. Ano po? Always. Tapos, again, I say, rejoice. 3 times in very short burst. At ano po ang sikreto? Oh? In the Lord. Sigaw nyo nga. Pakilakasan. Hindi sa in your money, in your ninong, in your kumpare, in your kumare, hindi sa in the food na ihahain sa ating lamesa. Hindi po. In the Lord.
Meaning, ladies and gentlemen, the real joy ay hindi nakabase sa pangyayari sa buhay mo. Yan ay nakabase sa kung sino ang nasa puso mo. At kung si Jesus ay pinanganak, hindi lang sa sabsaban, kundi sa puso mo, sapagkat hindi ka lang naniwala. Sabi ng John chapter 1 verse 12, ang lahat ng naniwala at ang lahat ng tumanggap ay binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ano po? Dalawa. Naniwala ka, tapos binuksan mo ang puso mo, sabi mo, manahan po kayo at maghari sa aking puso. So meaning, si Jesus, kaya may Pasko, ay sililang sa sabsaban. Hindi lang yon. Nang siya'y mabuhay na maghuli, kumatok siya sa puso mo at pinagbuksan mo. At siya'y sinilang sa puso mo. Kaya araw-araw ay Pasko. Nandiyan ba kayo? Araw-araw ba Pasko? Dahil ang Pasko ay pagsilang ni Kristo. Isinilang para sa akin at sa iyo. Yun po. Ang ganda ng kanta na yun, ang papuri. Ano po? Na hindi sa pagkain, hindi sa bagong damit, kundi ang pagsilang ni Kristo, isinilang para sa akin at sa iyo. At sa bandang huli, sabi no, tinanggap mo na ba si Kristo? At paunawa natin na ang totoong kagalakan ay hindi po sa mga temporaring bagay. Hindi po sa mga happenings. Ang totoong joy ay nakadepende kay Jesus. Sigaw nga natin pangalan, Jesus. Mas malakas po. Kaya ngayong araw na ito, as we celebrate Christmas, no matter how simple our food, or walang bagong damit, o walang regalo, ang mahalaga, nasa puso natin si Kristo. And let His joy continue to reign in our hearts. Yan ay nangyayari daw, sabi po ng talata natin, kung ang pag-asa mo ay nasa Panginoon. Pero kung ang pag-asa mo ay wala sa Panginoon, madali kang nakawan ng kagalakan. John 10:10, ang demonyo, ang magnanakaw ay napilito para mangwasak, banira at magnakaw. At isa sa ninanakaw ng demonyo ay ang kagalakan. The thief comes only to steal, to kill, and destroy. And many of us are experiencing this. We are being victimized. One of the things that are being robbed of us is the joy of life. Hallelujah. Kaya mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. Ano po? Kaya ngayon, kung gusto mo ang anak mo ay lagi masaya, ay ipaunawa mo, ang tunay na kagalakan ay na kay Jesus. At turuan mo mamuhay ng simple. Huwag yung kay bata-bata pa, binibili mo na ng cellphone, na kay mahal-mahal. Kaya mahal naman niyang mamahalin cellphone. Ang daming feature niyan. Pero pag tinignan mo, tayo matatanda, lalo na, ang cellphone natin, pang-text, pang-tawag, ano. Tapos yung ibang feature na binayaran mo, hindi mo naman nagagamit, di ba? Pero gusto mo lang, wag mo kang kawawa, anak ko. Ang cellphone ay luma-luma, kaya bibili mo ngayon. I have a friend, a millionaire, ano po, and he promised to give me 1 million peso for our CTFP this January. Ano po? Thank God. Palapakan niya ho natin ang Panginoon. I am not begging sa kanya, ano po. He was also the one who gave me money to buy for magbili ng bagong kotse, but I refused. But over the years, he continued to remind me. At kaya po, 2 years ago, ay yung pumpondo na yun nagamit po sa aking bagong kotse. And when his son visited our center in Caloocan, we took picture. At sabi ko, this was the car that you've been trying to ask me to buy with that money. And this January, he will be giving me 1 million peso and even probably more. But let's pray natin. Sabi niya, I want to be of help sa school ninyo sa Marilao. Praise God. Ang galing ng Panginoon, di ba? Nandiyan ba kayo? Pero kaya ako kinukwento siya sa inyo, kasi habang kami nag-uusap, may tumawag sa kanya. At tinanap niya sa bag niya yung cellphone niya. At nung ilabas niya yung cellphone niya, yung maliit na QWERTY ba yun? QWERTY. Yung ano pa, hindi smartphone. Sabi ko, Diyos ko, nakakaya naman. Ang cellphone ko smartphone. Ang cellphone nito, milyonaryong ito ay simple-simple. At sabi niya, I only need cellphone sa tawag. Kaya I have this simple phone. At nakita ko siya.
ano po, na talagang he is living a simple life. And he knows how to earn money, how to make money, not for himself. I met his two sons. And his two sons are also living simple lives. Kaya, yun ang sikreto ng buhay, kapatid. Pag dinuruan mo ang anak mo umuhay ng simple, unang-una, masaya siya. Pangalawa, mas lalong bibigyan ng mas marami. Kasi hindi siya madadaya ng material na bagay. Gusto mo bang pagpalain ka ng Panginoon, kapatid? At ang iyong mga anak? Mamuhay tayo ng simple. Sapagkat ang masasayang bagay ay nasa simpleng bagay. Ano po, mga kapatid? And the simplest of it all is no one but Jesus. He came, God, in His splendor, He became a human being. He became one of the simplest man o young boy who ever lived. In fact, pinanganak siya hindi sa mamahaling hospital, kundi sa sabsaban. Ladies and gentlemen, the first benefit of hope, that's why we need to push hope today, is that there will be real joy. Pangalawa po, ang sabi diyan, may you be filled with all peace. Hallelujah. Kapayapaan, mga kapatid, mga minamahal. May the Lord speak to all of us. Ang Panginoong Jesus, nung siya nararito, sabi niya, I will go, but don't worry. I will leave you peace. Let us look at that. John 14:27. John 14:27. Peace I leave with you, my peace I give you, I do not give to you as the world gives. Meaning, there are two kinds of peace. Meron dalawang kapayapaan. Merong kapayapaan na binibigay ang mundo. Pero may kapayapaan na binibigay ni Jesus, ang sabi diyan. Kaya sabi ni Jesus, alis ako, pero iiwanan ko kayo ng kapayapaan. Itong kapayapaan na binibigay ko sa inyo ay hindi kagaya ng kapayapaang ino-offer ng mundo. At tas bandang huli sabi diyan, do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Ladies and gentlemen, mapakahalaga po nito. Now, sa mundong ito, pagka ikaw ay nagkaroon ng bahay, gated house, merong gwardiya, ay payapa ka. Ano po? Payapa ka. Pag ikaw may secure na negosyo, pag ikaw ay, yung anak mo ay bayad na yung kanilang pag-aaral, na insurance mo, ay payapa ka. Ano po? And totoo, nagbibigay yun ng kapayapaan. Pero, yung kapayapaan na yun, madaling mayanig. Madaling ma-shake. Kung hindi ito sasamahan ng kapayapaan na wala iba kung hindi ang ating Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, it's up to you. What kind of peace are you ushering to your children? What kind of peace you want to give to your children? Let it be the peace that Jesus offers. And that peace can become available if we will always raise hope. Papataasin mo lagi ang pag-asa. Ano po? Kaya, kailangan, mahalaga po mga kapatid, mga minamahal, na ang ating mga pangako ay tutuparin natin. Ano po? Lalo na sa ating mga anak. Kasi kapag ikaw nangangako, hindi mo ginagawa, nawawasak yung pag-asa ng bata. Kaya ang daming tao ngayon, hopeless. Hopeless. Ano po? Ano po? When you look at how our politicians are handling our government, ano po? It's hopeless. But thank God, wala sa kanila ang pag-asa natin. Kaya patuloy tayo nag-iingay. Ano po? Upang sila ay magsilbi ng maayos. At kaya po, nagkaroon kami ng ecumenical gathering, ano po, the Catholic, the Evangelicals, and other major religion in the country to call on the President not to sign the most corrupt 2025 budget sa ating pong bansa. Ano po? Sapagkat sobra po talabak. Ano po? Tinanggalan ng pondo ang DepEd, tinanggalan ng yung pondo ang PhilHealth. Ano po? Yung PhilHealth po kasi, yung share natin, binibigay natin sa PhilHealth. Ang gobyerno, meron pong counterpart. Para yung mga walang trabaho, hindi makukuha yung sinishare natin. Yung mga walang trabaho, ang magbabayad ang gobyerno. Tapos, ang PhilHealth hindi maayos na minamanage sapagkat yung pera ng PhilHealth hindi dinadala sa mga ospital para yung ating pong health service maayos. Para pag tungo ng ospital, hindi ka kailangan mag-down payment. Iniipon-ipon lang nila. Dapat po kastiguhin ang PhilHealth management at palitan
ng magpapaging available at lalawakan ang serbisyo ng kalusugan. Pero sa halip, kunwari, ang sabi ng mga senador at congressmen, paparusahan namin ang pira at wala mo naman kami ibibigay. Hindi pira ito pinaparusahan nila, tayo ang pinaparusahan nila. Kaya yan ang ating panawagan. So, by the way you look at how they manage our government, you cannot help but to feel hopelessness in our government. Pero, tandaan ninyo, si Kristo ipinangako na darating at siya ay maghahari. Kaya panalangin natin na maghari ang Panginoon sa puso ng mga politician. Even those who claim themselves to be Christian in Congress also sign laws na hindi beneficial sa mga mamamayan, and we are sad about it. Kaya mga kapatid, mga minamahal, napakahalaga na tayong lahat ay patuloy na mensahe ng pag-asa na matatagpuan sa Panginoon lamang. At dahil sa Panginoon lamang ang ating pag-asa, anuman ang nakikita natin nakaka-discourage, we can rise above all kinds of discouragement because our hope is in Jesus. Can you hear that? Amen? Can you hear us, Father? Amen? Yes, there are many discouraging situations nowadays. But when your hope is in the Lord, you will be filled with joy, you will be filled with peace. Alam mo, na sa lahat ng ito, the Lord remains to be in His throne. Pangatlo at panghuli, sabi po ng talata, ano po, let us look at that. So that you may, ano ba sabi dyan? You may, ano po? You may, parang hindi overflowing ang basa nyo. You may, with, by, of. So, it's the Godhead, the Father, sending the roots of Jesse, who is Jesus Christ, and it is the power of the Holy Ghost that will help us, ano po sabi dyan, na mag-overflow with hope. Hallelujah. Today, Christmas Day, let there be an overflowing hope. Because you and I will share the same hope to other people. Let our hope overflow and the people will see, bakit ikaw, ang sigla mo? Ba't ikaw payapa ka? Ba't ikaw magagalak ka? Ba't ikaw puno ka pa rin ng pag-asa? Because of the Lord. Because you are overflowing with joy by the power of the Holy Spirit. Ano ibig sabihin yan? I-share natin today and this season na ang pag-asa ay nakikristo lamang. Can you hear that? Amen? Katulad ng sabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 1, I am not ashamed of the gospel. Samantalahin natin ang magkakataon ngayong Kapaskuhan. Let us not be ashamed of the gospel. I-share po natin, mga kapatid. Una-una sa Luke 19:10, binasa ng ating worship leader kanina, ano po? Jesus came to seek and save the lost. So, we must ensure that there will be real Christmas celebration by allowing ourselves to become His instrument today and this week, lalo na, to be able to accomplish the reason why there was Christmas. Is so that you and I can become His instrument so that we can continue to seek and save the lost because Jesus is in your heart. Will you be willing to help seek and save the lost? Kaya nga sabi natin, saan masisave? Sa eternal damnation. Hindi lang po yun. Saan masisave? Sa mga pagnanakaw, pangmawasak ng demonyo. Kaya marami nawawasak na buhay, maraming nagugulo. Mga bata ngayon talagang they are confused. Mga bata ngayon, marami silang mga psychological na mga challenges. Ano po? At hindi lang bata, pati matatanda. Ano po? Ano, mga kapatid, mga minamahal, people need the Lord. And you are His instrument. To let this hope overflow, let us share. Ano po, sa Matthew chapter 9, verse 35 to 38, ang sabi ng Panginoon, ano po, nakatingin siya sa mga tao, ang sabi niya, they are harassed. They are helpless. Ano po, verse 36, Matthew chapter 9, verse 36. When He saw the crowds, He had compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. So, what do we do? Verse 37, ano po, dinescribe ng Panginoon ang mga tao. And this is the same description of people nowadays. Ano po? Kaya sabi niya 37, then He asked to His disciple, He said to His disciple, the harvest is plentiful, but the workers are few. Verse 38, ano po? Pray to the Lord of the harvest. Verse 38, ano po?
Yan. Ang sabi mo ng verse 38, ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into His harvest field. Today, on the celebration of Christmas, the Lord is answering this prayer. Because you are one of those workers who can harvest the souls of those who are weary, those who are hopeless, those who are troubled. Why? Magbibigay ka ng ginaldo. If you are blessed with some money, then so give. But if you don't have, give the best gift. And that is salvation. Hallelujah. Eh mga kapatid, napakahalaga po na maalala. Ngayon po ay nag-imprenta tayo ng Gift of Life card. Ano po? Gift of Life card. And I would like to show muna dito sa ating PowerPoint. We want you to be bold to share the gift of life. Ano po? Ito po. Papakita mo sa kanya ito. Sabi mo, ay kamag-anak. So basahin mo nga ito. Ayan. Ano basa? Death. Tapos baligtarin mo. Ayan, baligtarin mo. Pag binaligtad mo, ano basa po? Thank you, Ruth. Life. So, yan pa lang makukuha na attention niya. So, ang galing Pag ginano mo, life. Pag death. Tapos mo, ano gusto mo? Life or death? At siyempre sabihin niya, life. Ano po? At sabi niya, let me share this to you. Maikli lang. Galing ito sa isang verse sa Bible. Tapos pag mo uli, baligtarin mo, uli, dito ang simulaan niyan, ano po, pakibaliktad. Ayan. Sabi sa Bible, for the wages of sin is death. Alam mo, yung death dito, ibig sabihin, separation. Ang tao, nahiwalay sa Diyos, kaya madaling mawala ng joy, madaling mawala ng peace, madaling ma-worry. Kasi dahil sa kasalanan, nahiwalay tayo. Pero ang pinakamatindi, yung eternal na pagkakahiwalay. Yun po yung Revelations 20:14. Dadalhin tayo sa dagat-dagatang apoy pag tayo namatay na. At yan ay dahil sa lahat ay nagkasala. At itong kamatayan ang wages ng sin. Dahil lahat tayo makasalanan, lahat tayo patungo sa impyerno. Huwag muna. Lahat tayo patungo sa impyerno at nahiwalay. Bad news, isn't it? Ngunit ang sumunod na word, ano nakasunod na word? Pakilakasan. But, ibig sabihin ng but, contrast. Babaliktarin mo na ngayon. Yan. But, Christ, Jesus, our Lord, but the gift, nawala. Nawala. But the gift, but the gift of God, ayan, nawala yung the gift of God. But the gift of God in Christ Jesus our Lord is eternal life. Ano po? Ayan po. Eternal life. The gift of life in Christ Jesus is eternal life. Itong life, ibig sabihin, sa buhay na ito, reconnected ka sa Diyos. Kaya ano man ang trouble mo, ano man ang problema mo, you can always ask Him. Kung hindi niya pinagkait ang kanyang anak, hindi niya pagkakait ang tulong. Higit sa lahat, ibig sabihin ng life na ito, pag namatay tayo, hindi tayo mapupunta sa dagat-dagatang apoy. Doon tayo sa kalangitan. At ito raw ay regalo na wala po rito Gift. Ang regalo hindi binabayaran. May ibang nagbayad. Ang nagbayad, yun nagregalo. At walang iba kundi ang Diyos. Siya ang nagbayad. Pinadala niya si Jesus bilang kabayaran. Dahil dyan, yung eternal life, regalo na niya. At si Jesus yun. Pero there are two things you need to know about Jesus. Siya ang Kristo, meaning the only Savior. Wala nang iba. Hindi sarili mong gawa. Kulang yan Hindi ang pagsunod sa kautusan o ritual. Kulang yan Dahil kulang, ang Diyos ang umabot sa atin. Pinadala niya si Jesus. Na kay Jesus ang eternal life. Kaya lang, there are two things you need to know about Jesus. Siya ay Kristo, the only Savior, at siya ang Lord. Ibig sabihin, siya na masusunod. Kaya sabi ng Panginoon, in the last days, people will call me Lord, 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 but I will tell them, I don't know you. Bakit? Hindi mo naman ako pinaghari sa puso mo Kaya wala ako tinanggap para maging Christ, hindi para maging Lord. Maraming ganyan. Ano po? They are good in the Bible, they profess to accept the Lord, pero hindi naman pinaghahari ang Panginoon sa puso. Kaya ang dapat dalawa. Si Kristo ang tanging tagapagligtas ko at siya na ang masusunod sa buhay ko. Kaya natanggapin ko siya. Kaya you can offer a word of prayer. If you want to receive the gift of God, you can just pray to Him.
and accept the gift. And then sumabay ka sa dalangin. Ano po? Tutulungan mo siya mag-pray. Sabi mo, Panginoon, inaamin ko na ako'y makasalanan. Tinatangga kita sa aking puso. And if there is anyone here na naging malinaw lang ito ngayon, tayo lahat ay yumuko. And can you follow me in this prayer? Sabihin mo lang, Panginoong Jesus, salamat po sa iyong pagdating noong unang Pasko. Kinikilala ko na ako'y makasalanan at nasa kaparusahan. Ngunit ngayon, tinatanggap kita sa aking puso. Salamat po. Tinatanggal mo na ang kaparusahan sa akin. Kayo lang po ang aking tagapagligtas. At ngayon, kayo po ang Panginoon ng aking buhay. Salamat po sa iyong regalo. Ito ang aking dalangin. Amen. Let me pray for you. Panginoon, selyohan niyo sa puso namin ang panalangin ito. And may we be able to share it to our loved ones today, especially this week. This is our prayer. In Jesus' name, everybody shout and say, Amen. Mamaya po sa inyong paglabas, sino po ang gusto mag-share dito? Pwede bang taas ang kamay? This Christmas. This is the best celebration. So, mga usher, mga greeters, can you come at bigyan sila nitong ating pamphlet? Ano po? Sino po? Sino ang gusto mag-share? Ayan po sila. Taas na ko ang kamay. Ano po? At bibigyan po kayo. The best way to celebrate Christmas is to share the message of hope that is found only in Jesus. Let this hope overflow because you will share it. It will never overflow if you don't share it to others. Ano po? If it will not overflow if you will not have the courage to share it. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. After one received the Lord, sabi sa Colossians 2, 6 and 7, dapat magpatuloy siya. Magpatuloy, Colossians 2, 6 and 7. Kaya matapos na tumanggap, aalokin mo siya na maging kalakbay kanya. Just as you receive Christ, Jesus as Lord, continue to live your lives in Him. Aalokin mo siya na maging kalakbay mo siya. At kung makapag-meet kayo once a week, maganda. O kaya naman, online. Ano po? At meron tayong lakbayin. Pakita nga. Meron tayong booklet na lakbayin. Nandoon yung 12 lesson na pwede mo ituro. Ano po? Ayan, no? Lakbayin. Ano po? Nandiyan po, available po yan at cost. At nandiyan po yung ituturo mo sa isang bagong Christian o sa isang Christian na nanunumbalik sa Panginoon. Ano po? Kasi sabi sa Colossians 2, 6 and 7, kung paanong tinanggap nyo si Jesus, magpatuloy kayo sa Kanya, kay Jesus. And verse 7, mag-ugat kayo, matatag kayo. Kanino? Kay Jesus again. Ano po? Tapos sabi yan, magpalakas ng pananampalataya. At as you were taught, kaya kailangan turuan. Lakbayin uli. Kaya kailangan turuan. Turuan. Ano po? Yung lakbayin booklet. Ito po yung booklet natin. Ibalik natin. Yun po. As you were taught. Kaya kailangan yung isang bagong Christian o bago nanunumbalik kay Lord, mag-grounded uli kay Lord. Hallelujah. At balik natin yung verse 7, Colossians 2, 7 and 8. 7 lang po. 7, 6 and 7. Ano sabi yan? Overflowing with thankfulness. Kaya po, we invite them to come to worship. Kasi ang worship po ay panahon para magpasalamat tayo sama-sama. Every Sunday, we come together to thank Him. Ano po? At yung iba, sumasama sa atin sa online, kasama yung mga kamag-anak nila, ano po, sa iba't ibang bansa, out of gratitude. What am I saying? Balikan natin yung ating passage. Let this hope overflow. And this can only overflow if you and I will never be ashamed to share the gospel. Hallelujah. Sabi ng Hebrew chapter 6 verse 10. Tingnan po natin. Hebrew chapter 6 verse 10. Ano po? Ang ganda po niyan. Hebrew chapter 6 verse 10. Let's look at that. God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. You and I cannot be saved by good works. Kasi kapos. Ephesians 2:8 and 9.
For by grace you have been saved through faith, not of yourself. It is a gift of God, so that no one can boast. Ano po? Kaya walang maliligtas sa sariling gawa. Kasi sabi sa Romans 3:23, all have sinned and fall short. Baksak tayo. Kahit napakabait mo, baksak pa rin. Kaya nga kailangan natin ng Savior. We can only be saved, pag binili kami, Ephesians 2:8 and 9, by faith in Jesus Christ. Pag tinanggap mo si Jesus, Ephesians 2:8 and 9. Yun lang po. Pero, tandaan ninyo, yung Ephesians 2:8 and 9, mayroong verse 10. Ang sabi ng verse 10, tayo nilikha kay Kristo Jesus para gumawa ng mabuti. Hallelujah! So, yung kabutihan natin, resulta ng ating natanggap na pag-asa. At one of the best good thing that you can do for other people that you love is to share to them the message of hope. Hallelujah! Mga kapatid, now, as you go out, mamaya pwede kayo makahingi. Ano po? Ha? Meron po, ito po ay libre namin makukuha. Ito naman po ay inimprenta namin ng ganito para mas madali nyo maipaliwanag. At ito ay babayaran nyo lang po yung at cost. Ano po? At narito sa likod yung services ng worship natin so that we can ask them to come out of gratitude sa salvation. Ay napakahalaga that they can come to worship with us. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to us. Romans chapter 1 in closing, tignan po natin, ano po? Romans chapter 1, basahin po natin. This is a very important verse, verse 16. Verse 16. For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God to bring salvation to everyone who believes. First to the Jews, and then to the Gentiles. Tanong mo sa katabi mo, nahihiya ka ba? Kinakahiya mo ba ang may kaarawan? Tanongin mo nga, ikakahiya mo ba ang may kaarawan? Sino dito? Ano sasabing, hindi ko ikakahiya ang may kaarawan? Pumalakpak nga. So, i-share mo ang Gift of Life card. Ano po? At tulungan mo siya mag-pray. Pag binalikan mo yung verse 14 ng Romans chapter 1, sabi ni Apostle Paul, I am under obligation, both to the Greeks and to non-Greeks, both to the wise and to the foolish. Dahil tinanggap ko yung pag-asa, obligado akong ibahagi yung pag-asa. Kaya kung minsan, gumagamit ng mga material na bagay, tulad ng community ni Brother Tito o Sister Tet, doon sa atin sa Mabel, nagpunta sila at tinanong nila, pwede ba kami mag-Christmas carol? Ay, ayoko. Sige po, pwede ho ba kami mag-caroling sa inyo? Eh, wala akong bibigay. O sige, kahit walang bibigay. O sige, kantahan nyo kami. Pero wala akong bibigay. O sige, sinulat pa nga lang. Kasi pata naman, pwede ba kami kumanta sa inyo sa caroling? Ay nako, wala kami dito eh. May mga konti lang yung nagbigay. Mga ilang ba nagpasa? Sampung pamilya. So ito na. Sinama nila yung kanilang dinidisciple. At nag-practice sila. Tapos bumalik sila. As kumanta. At habang kinakantahan yung taga-Mabel, at edi yung iba nagtataguan na. Edi yung iba naman nahihiya dahil walang ibibigay. Tapos yung bandang huli, yung adaptation song, ang sanhi po ng pagparito, pagbibigay po ng aginaldo. Tapos nilabas nila yung aginaldo. Naku, tuwang-tuwa ngayon. Palawakan niya natin ang Panginoon. At hindi lang po yung aginaldo na package. Binigyan nila ng Bible at isinare ang pag-asa kay Kristo. At nung marinig nung kapitbahay na may aginaldo, labasa, kami rin kantahan nyo rin Eh sabi nila, sorry, 10 lang mo yung pumayag eh. So sometimes you may even use material things to get the attention of some people. Kaya some of us will host reunion. And in that reunion, we will never be ashamed to proclaim the real meaning of Christmas. At balikan natin sa verse 9, ano po? Verse 9 o verse 10, ano po? Ng Romans 1. In my prayers, that at all times I pray that now, at last, by God's will, the way may be open for me to come to you. Sabi ni Apostle Paul, sana mabuksan ang daan para makapunta ako sa inyo, para maibahagi ko ang wow. Ikaw, do you have that burning desire to share our hope? To share our hope?
so that people can receive hope this Christmas. If you are saying yes, by God's grace, I will share and allow this hope to overflow. Would you bow down your head and just raise your hand? And as you raise your hand, you know na ang mga wala kay Kristo ay mapapahamak sa impyerno kung hindi ka magbabahagi. And you have the chance today, not just to enjoy the hope that we have, but also to let it overflow by sharing it. Habang kaya na kayo kung nakapitan yung mga mata, maaaring mo itaas mo yung kanang kamay. Sa tataas mo na yung kanang kamay, say mo, Lord, I will not be ashamed of the gospel. Lord, I also will pray that same prayer of hope, that doors will be open para maibahagi ko ang iyong pagmamahal at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, selyo mo sa puso ng bawat isa, nakataas ang kamay. Panginoon, sa gitna